Gusto mo bang malaman kung bakit may mga taong merong mayaman na mindset o rich mindset at dahil dito ay patuloy sila na yumayaman? Pero meron din namang mga taong merong pahirap na mindset or poor mindset kaya naman lalo silang naghihirap. Kasi minsan nakakatalo lang talaga kung paano mag-isip ang isang tao or kung ano ang kanyang mindset. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang 7 mindset ng mayaman versus mahirap. Bago tayo mag-umpisa ay like mo na rin ang ating video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo miss out ang mga bago nating uploads. Kaya handa ka na, let's go! T5D Explorer TV. Number 1 mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman, nakafocus sa pagpapayaman. Mindset ng mahirap, nakafocus maging mukhang mayaman. Yung mga mayaman mag-isip, nakafocus yan kung paano sila yayaman. Yung totoong yaman, hindi yung mga pamflex na yaman lang. Nakafocus yan sa kanyang pag-iipon, sa kanyang negosyo o kung paano magkakanegosyo. Merong mga investments at mga assets na nagbibigay pa sa kanya ng income. Samantala, yung mga pahirap na mindset ay ang importante lang sa nila ay kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanila at kung ano ang kanilang personal image sa ibang tao at kung paano nila may impress o makapagyabang sa iba. Wala na ang ipon at mga investments, huwag pa doon ay tambak pa ang utang. Dahil sa mga biniling, mamahalin, kasuotan, sapatos, mga luho, at gadgets na hindi naman talaga afford. Sabi nga nila na trying to look rich all the time will hinder you from being actually rich. Kaya kung gusto mong umasenso sa buhay, palagi mong tandaan, ang goal mo ay yumaman, hindi magmukhang mayaman. Number 2 mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman, mahilig may pagkwentuhan ng tungkol sa mga ideya o goals. Mindset ng mahirap, mahilig may pagkwentuhan tungkol sa mga chismis at problema ng ibang tao. May ilang tao na halos gawin ng hanap buhay ang pagkipagchismisan. Yung tipong halos lahat ng nangyayari sa barangay, sa showbiz at sa iba pa, ay updated sila. Ito ay mindset na pang mahirap. Isipin mo, may mapapala ka ba kung updated ka sa mga latest na chika? Kikita ka ba doon? Kung wala ka namang kinalaman sa buhay ng iba, wag mo na itong pag-aksehan ng oras mo dahil maraming mas makabuluhang bagay ang pwede mong paggamitan ng oras mo. Yung 2 oras mo sa pagbabad sa chismis ay ang 2 oras rin na ginamit ng mga may payaman na mindset para matuto at paunlarin ang kanilang sarili. Sabi nila ang may hirap daw ay mahilig pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Samantala ang mga nasa middle class o yung mga taong nakakalog-log ng konti, mahilig mag-usap tungkol sa mga bagong gadgets sa mga brands. Pero ang tunay ng payaman, mahilig mag-usap tungkol sa mga ideya na ibibenta nila sa middle class at sa may hirap. Yan ang payaman. Number 3 mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman, kapag nagkapera, nag-iisip ng pagkakakitaan. Mindset ng mahirap, kapag nagkapera, nag-iisip kung ano ang gagasusin. Parang ganito yan kapag binigyan mo si Juan at si Pedro ng tig 5,000. Pagbalik ni Pedro, may dala na itong 10,000. Samantalang pagbalik ni Juan, ay may dala na itong bagong sapatos. Si Pedro kasi ay may mindset ng mayaman na pag nagkakapera, nag-iisip agad ng paraan kung paano pa mapapalago ang perang hawak niya. Samantalang si Juan ay may mindset na pang mahirap na kapag nagkapera, ang agad na nasa isip ay kung ano-anong mga bagay ang bibili niya. Minsan ito rin ang dahilan kung bakit may mga nagsisimulang magnegosyo na nalilugi lang. Kapag kasi kumita na ng kaunti, ang kanilang negosyo ay agad na nilulustay ang pera sa kung ano-anong bagay. Pero mga negosyanteng may mindset ng mayaman o payaman, kapag kumita, ay mag-i-invest ulit pabalik sa negosyo. Kaya ang resulta, lalong lumalaki ang negosyo at ang pasok ng pera. Number 4, mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman, nakafocus sa opportunities. Mindset ng mahirap, nakafocus sa mga problema. Ang mga taong may mindset ng mayaman o payaman, naintindihan na ang lahat ng bagay ay may kakibat na risk. Pero mas nakatuon ang isip nila sa mga opportunities na pwede nilang makuha. Bilhin silang pag-aralan at pagtuunan ng oras ang mga bagay o investments na kanilang pinapasok. Samantala, ang mga taong may pahirap na mindset ay yung mga taong palaging problema o mga mali ang nakikita. Pukang bibig nila ang paano kung malugi lang, paano kung hindi kumita, paano kung masayang lang. Wala namang masama maging sigurista. Pero kung palagi kang takot at palaging problema ang tinitingnan mo sa lahat ng bagay, ay walang mangyayari. Yung mga payaman ng mindset kahit sa kabila ng pandemic ay nakakita pa rin ng opportunity at nakagawa ng diskarte kung paano kumita. Samantalang ang mga may pahirap na mindset ay puro na lang reklamo at wala nang ginawang pagkilos.
may dalawang meaning ang fear. Una, forget everything and run. At ang pangalawa, face everything and rise. Nasa sayo na kung alin sa dalawang ito ang pipiliin mo para sa pangarap mong buhay. Number 5, mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman na i-inspire sa iba pang mayaman. Mindset ng mahirap, galit sa mayaman. Ang mga taong may pang mayaman o payaman ng mindset ay madalas humanga at makihalubilo sa iba pang mga taong mayaman. Hindi para mangughot pero dahil alam nila na may matututunan sila sa mga ito. Pero mga taong may mindset ng pang mahirap kadalasan ay galit na sa mayaman. Ang nasa isip nila ay lahat ng mayaman ay matapobre at masama ang ugali. Nakuha kasi natin ang ganitong mindset sa mga pelikula at mga teleserye. Kapag mahirap, siyang bida at inaapi. Kapag mayaman naman, siyang kontrabida at nang-aapi. Pero sa totoong buhay ay hindi naman ito totoo. Lahat ba ng mahirap ay mabuti rin? Hindi rin naman. May mabait at mayroon ding hindi maganda ang ugali. Pares lang yan sa mga mayayaman. Mayroong mga mayaman na masama rin ang ugali. Pero mayroon din namang mga mabait. Mayroong mga mayaman na talagang kahanga-hanga dahil bukod sa galing sa paghawak ng pera, ay napakabuti rin ang puso sa pagtulong sa kapwa. Ngayon, kung gusto mo kumasenso, mahalagang matutunan mong pumili ng mga taong nasa paligid mo at may value mabibigay sa buhay mo. Sabi nga nila kung sasama ka daw sa 5 mayaman, magiging pang-anim ka. Samantala, kung sasama ka sa 5 tamad, magiging pang-anim ka rin. Number 6, mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman, naglalaan ng oras para sa mga bagong kalaman. Mindset ng mahirap, naglalaan ng oras sa mga bagay na walang katuturan at alam niya na ang lahat. Alam mo ba kung ano ang pinakadelikadong mindset? Ang alam ko na yan, mindset. Ang mga taong may ganitong mindset ay yung mga taong hindi bukas sa mga bagong kaalaman. Sila yung mga know-it-all, kumbaga. Mindset rin ito ng mahirap dahil kapag feeling mo alam mo na ang lahat, ay hindi ka na mag-e-effort pa. Ito rin yung mga taong madalas na ubusin ang kanilang oras sa mga bagay na wala namang magandang naiaambag sa buhay nila. Samantala mga taong may mindset na mayaman o payaman ay mga taong palaging naghahanap ng bagong matututunan. Lalo na pagdating sa financial literacy, kung madalas mong pagtuunan ng oras sa mga bagay na may matututunan ka tungkol sa pagpapalago ng pera mo, pag-iimpok o pagpapayaman, naniniwala akong payaman ka na. Number 7, mindset ng mayaman versus mahirap. Mindset ng mayaman, naniniwala na hawak niya ang kapalaran niya. Mindset ng mahirap, naniniwala na wala na siyang pag-asa. Kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo ito kasalanan. Pero kung mamamatay kang mahirap, dahil tinanggap mo na lang na wala ka ng pag-asa sa buhay, kaya hindi ka na nagsikap o gumawa ng kahit na anong paraan para umasenso, kasalanan mo na yun. Kasi lahat naman tayo ay mayroong pagkakataon para baguhin ang inakala nating kapalaran. Kung ang mindset mo ay payaman, alam mo na hawak mo ang sarili mong kapalaran. Hindi ka umaasa sa swerte dahil alam mo na ikaw mismo ang responsable sa iyong sariling kinabukasan. Pero ang mindset mo naman ay pangmahirap. Sa halip na magsumikap sa buhay ay naghahanap ka na lang ng masisisi kung bakit ka mahirap. Halimbawa, sinisi mo na ang gobyerno, ang magulang mo, ang Diyos, at kung ano-ano pa. Kung gusto mo kumasenso, baguhin mo ang mindset na ito. Sa halip na maghanap ng masisisi, ay akuin mo ang responsibilidad sa sarili mong kinabukasan. Hindi ka kargo na kahit na sino. Tanging ikaw lang mismo ang magpapayaman o magpapahirap sa sarili mo. And that's it, ang 7 mindset ng mayaman versus mahirap. Ngayon, ano sa tingin mo ang mindset na meron ka? Mindset ng mahirap o mindset ng mayaman? Comment nyo yan sa baba.